Hindi siya mag- We are at the last chapter ng Ezekiel, which is Ezekiel chapter 48. Ezekiel chapter 48. Okay. Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. Ano ibig sabihin ng Jehovah Shammah? God is there. God is there. So Jehovah Shammah. Hindi kami Shammah yan. Jehovah Shammah. Shammah. God is there. In Ezekiel chapter 48, this is the final chapter ng book ng Ezekiel. And it brings dun sa climax and the sweeping prophetic vision of Israel's restoration. So, makikita natin sa Ezekiel na puno ito ng judgment, puno ito ng exile, puno ito ng vision. Yung buong book ng Ezekiel, buo ng vision ng Panginoon. Nakita din natin kung paano mag-depart ang glory ng Panginoon in this chapter. And paano yung tinatawag natin na third, the fourth temple na binibigay dito. No? This chapter paints a picture of hope, order, and divine presence. So, ito yung picture niya. Ito ay hope, nagbibigay ng kaayusan, at nagbibigay ito ng presensya ng Panginoon. No? It details the future division of the land and the 12 tribes of Israel during the millennial reign of Christ, with specific focus on holiness, justice, and equity. So, yun yung buod ng buong Israel. That's the whole chapter in Ezekiel. Now, itong chapter na to, this chapter in chapter 48, the chapter reveals a perfect organized land. Perfection. So perfect and organized land with precise allotment for tribes, priests, Levites, and priests, and the priests, no? And the sanctuary of the Lord. So, dito makikita natin na may mga kanya-kanyang lote na binigay ng Panginoon. Even in the tribe of Dan, later on. At the heart of the vision, it's not merely the land, but the presence of God Himself. So, Ezekiel is all about God's presence. Yun yung yun yung pinaka-main na tema ng Book of Ezekiel. In our chaotic life, in the time that our life is really maayos, in the time that we are feeling natin that we are being judged, in the time that there is no peace, there is sabihin mo ng chaos in life, let us remember that the presence of God is important. Let us remember na yung presensya ng Panginoon ay napaka-importante sa buhay natin bilang isang mananampalataya. That's why the temple, in the millennial temple, yun yung pinaka-center, not only in the nation of Israel, but the center of all the earth. No? Siya yung center ng buong earth. So, kaya pinapakita dito na talagang napaka-importante ng presensya ng Panginoon. The city at the center is given a new name. Ano yung pangalan? Jehovah Shammah. Yun ang pangalan ng city. Which means the Lord is there. The Lord is always there.
So let's take a look at Ezekiel chapter 48. I will let you read Ezekiel 48 verse 1 to 7 again. Okay. Let us read verse 1 to 7. Ready, read. Now these are the names of the tribes from the north end to the coast of the bay of Hethlon, as one goeth to Hamath, Hazarena, the border of Damascus northward, to the coast of Hamath. For these are its sides, east and west, a portion for Dan. And by the border of Dan from the east side to the west side, a portion for Asher. And by the border of Asher from the east side even unto the west side, a portion for Naphtali. And by the border of Naphtali and the east side unto the west side, a portion for Manasseh. And by the border of Manasseh and the east side unto the west side, a portion for Ephraim. And by the border of Ephraim, from the east side even to the west side, a portion for Reuben. And by the border of Reuben, from the east side unto the west side, a portion for Judah. So dito na-mention yung pangalan ni Dan sa verse 2. And by the border of Dan, from the east side unto the west side, a portion for Asher. So, does this mean na babalik si Dan? Kasi, kung titignan natin, kung pupunta kayo sa Revelations, yung tinatawag natin dun sa 144,000 ngayon, no? Ay wala yung pangalan ni Dan. Wala. Wala yung pangalan niya. No. It is because si Dan ang nag-umpisa ng tinatawag natin idolatry. In the whole land of Israel. Kaya nga sa chapter 7 ng Book of Revelation, hindi mahanap yung pangalan ni Dan. Hindi mahanap yung pangalan ni Dan. Pero pagkatapos ng tribulation period, ay pre-prophesy ni Ezekiel that Dan will come back. The tribe of Dan will come back. So by the way, sino ang tribe of Dan? Palagi ko ito minimension, the Spartans. Sparta. Ayan. So, yung mga Spartans, sila yung tribe ni Dan. No? And here, these verses outline the land portion for the 7 tribes. Dan, Asher, Naphtali, Manasseh, Ephraim, Reuben, and Judah. Arranged in a parallel strips from north to south, starting at the northern border of the promised land. So, dito natin makikita that even so, even in the time of millennial time, makikita natin na kung center ang temple, no? Nakikita natin dito, north, south, east, west lang. Walang east, walang north, east, walang northwest, wala. Ano? So, bakit ganun? Have you thought of it? Bakit north, south, east, west lang ang may land? Portion of land. Kailangan nila i-occupy. Because it is the mark of the cross. North, south, east, west. No. It is the symbol of the cross. Kaya nga, even in the Old Testament times, nung nakita ni Balaam, in the book of Exodus, ay hindi natin ito mabubuwag itong nation of Israel. Why? Because the hand of God is upon them. Paano niya nalaman that the hand of God is upon them? Because of the cross. Because of the cross. No. It all points out to the cross. Kaya north, east, south, west. So, ganun ang magiging portion ng land.
northeast, southwest. Sayang naman yung northeast, diba? Saka northwest. Anong mangyayari doon sa land na yun? That would be a farming land. That would be a farming land. So, doon sa mga gilid, farming land yan. Doon sa gitna, yun yung residence house. Now, the location begins with Dan. No? Itong history ni Dan. Historically, the northernmost tribe ay si Dan. Pinaka-northern, and proceeds southward, unlike the historical division of the land in Joshua chapter 13 to 19. Ezekiel's vision presents an idealized symmetrical division emphasizing divine order and equity. Kaya makikita natin dito, kahit dito, ay ordered sila sa eto, yan, yung portion hanggang yung 7, no? Kaya mahaba yung north to south. Mahaba siya. Diba kasi yun naman talaga yung cross, mahaba naman talaga yung vertical kaysa naman sa horizontal. So, kaya the location begins with Dan. Historically, Ezekiel's vision present an idealized symmetrical division emphasizing divine order and equity. Dan, kahit si Dan, though once associated with idolatry in Judges chapter 18, umalis din sila sa kanilang land, which was prophesied by Jacob in Genesis chapter 48, is still given a portion highlighting God's grace and restorative justice. So God can restore anything. And God can, sabihin mo ng restore even a damaged life. Ganon kagaling ang Panginoon. Ganon kagaling ang Panginoon. Now, tingnan nyo ito. Unequal division reflects God's plan to restore Israel fully. Pag sinasabi natin fully, kasama si Dan. Kahit umalis na si Dan from the time of Judges, umalis siya. Kasi yun naman yung prophesied, he will go out of the way. Yet, continuous pa rin yung kanilang conversation with his nation. Kaya nga in the time that sasakupin na siya ng Persia, nation of Israel, ay nakikipag-communicate ang Israel kay Dan. And bago nasabot ng Persia ang Israel, sinabot mo na nila ang tribe ni Dan, which is the Spartans. So, nasabot mo na yon bago nasabot ang nation of Israel. So, ibig sabihin, hindi talaga sila total erased. They are still protecting the land that God has given them. Pero dahil lang sa katigasan ng ulo, umalis lang sila doon sa land, pero not doon sa pagiging nation of Israel. The past division and inequalities, it points to the future where God's kingdom is marked by justice and unity. Where there is justice, there is unity. Do you believe that? Kung justice is being served, unity is there. If unity is hindi present siya, walang malakas ang presence ang justice, walang malakas ang presence ang unity. Kahit unity. Kaya nga, kahit ang tema ng isang country is unity, pag ang justice is not being displayed right, there will be no unity. No. Kaya this vision is often interpreted as pointing to a future messianic kingdom. Wala nang iba na makakapagbigay ng unity kung hindi ang Panginoon dahil He is all just. No. Ang Panginoon ay all just
At the same time, He is really talagang ipapatupad yung tinatawag natin justice. This vision is often interpreted as pointing to the future Messianic kingdom, where God's promise to Abraham. Promise din naman ng Panginoon kay Abraham to, di ba? I will give you the portion of the land. So, dito natin makikita yung fulfillment ng promise na yun. The fulfillment that renewed creation yung mangyayari. No? The inclusion of all 12 tribes, even though sacred or diminished, underscore God's faithfulness to His covenant with Israel. Now, tandaan natin ito. No. God's plan include redemption. Pag sinasabi natin redemption, ay, ano ibig sabihin na pangalan ng redemption? Redemption Baptist Church, what do you mean? So, God would redeem. God would fix everything. No? God would fix everything. Lahat. Kaya redemptive. No? He would give a redemptive plan. Pag sinasabi natin redemptive plan, ay talagang God would give remedy sa lahat. Kahit sa buhay natin, God can give remedy. Ano? Kaya God's plan include remedy for those who have failed. Ayan. Kaya nga Redemption Baptist Church because we are given remedy sa buhay natin. At the same time, remedy sa mga tao na kailangan na kaayusan sa buhay. Ano? Kaya Redemption Baptist Church. Yan. Kaya nga, God's plan include redemptive for those who have failed. Have you failed in life? Yes, we failed a lot in life. But praise the Lord for His redemptive power. No? Nagbibigay papuri tayo dahil ang Panginoon ay kaya niyang gawin maayos sa buhay kahit magulo. Kwarto mo lang ang hindi na kaya ayusin. So, kaya ayusin mo yung bago mo. So yun. Okay. Kasi kaya ayusin ang Panginoon yung buhay mo. Kwarto mo lang. So yun. Okay. Ano ba mahirap ayusin pagkatapos maglaba? Di ba yung magtiklog? Mahirap ayusin yun. So, binigay lang ng Panginoon yun sa iyo. Okay. God's plan include redemptive for those who have failed like Dan. Si Dan, nag-fail naman siya. Di ba? He had committed idolatry and he had gone out of the nation of Israel. Yet, pagdating dito sa Ezekiel chapter 48, makikita natin that God restores him. God restores the tribe. No? Kaya napakaganda ng picture na lahat ng failures natin in life, God can restore it and God can make a remedy na maging maayos. Kahit sabihin na natin, ay, hindi na yung pwedeng maayos. May English word na. Irreparable. Hindi irreparable. Hindi na pwedeng maayos. Ano yan? May English na. Irrestorable. No. Pwede. Irrestorable. Pero lahat sa Panginoon pwede i-restore. God can restore any damaged life. Even if we stumble, no, even though we stumble a lot, God can restore our damaged life. Can God restore a broken relationship? Yes, God can restore broken relationships. Because He is in the ministry of reconciliation. God can still include you in His purpose. Bakit? Because God brings order from chaos. Kaya when our life is chaotic,
God can make it into an order. Hindi pwedeng ayusin ng Panginoon ang ayaw mong ayusin. Ayusin at ayusin ng Panginoon. Anong kailangan natin gawin? We just need to trust God. Trust Him with all your life. Means believing He will bring structure, justice, fairness in time. No? Kaya nga, dito natin makikita, when we are trusting God, pag tayo ay titiwala sa Panginoon, God will bring a good structure sa ating buhay. Pag sinasabi natin good structure, ay nakakita na kayo ng building na walang structure. Building na walang structure. Yun parang hindi maayos, pagpasok nyo doon sa loob, maayos naman sa labas, square siya. Pero pagpasok nyo sa loob, hindi maayos. Yung hagdan, hindi maayos. Kahit saan ka papasok. No? So, wala bang plano? No? Walang plano. So, mahirap yun. Kaya ang solusyon ng is, what? Gibain yung building tapos i-restructure ulit. Pero lang yun kasi kahit yung foundation hindi align. Ano? So, anong mangyayari? Kailangan ng restructure. Yun yung gagawin ng Panginoon. When we trust God, God will restructure, God will give justice, and God will be fair in His own time. Let's take a look at verse 8 to verse 14. Can you read 8 to 14? Ready? Read. And by the border of Judah, from the east side and to the west side, shall be the offering which ye shall offer of 5,020,000 reeds in breadth, and in length as one another ends, from the east side and to the west side, and the sanctuary shall be in the midst of it. The oblation that ye shall offer unto the Lord shall be of 5,020,000 in length, and of 10,000 in breadth. verse 11. It shall be for the priests that are sanctified of the sons of Zadok, which have kept my charge, which went not astray when the children of Israel went astray, as the Levites went astray. And this oblation of the land that is offered shall be unto them as they be most holy by the order of the Levites. verse 14. And they shall not sell of it, neither exchange, nor alienate the first fruits of the land, for it is holy unto the Lord. It is holy unto the Lord. A central holy portion, the central holy portion of land is set for the sanctuary, the priests and the Levites. Ito yung portion nila. The priests that descended sa lineage ni Zadok, hindi ni Aaron. The priest that descended doon sa linya ni Zadok, hindi ni Aaron, receive a portion closest to the temple. While the Levites receive an adjustment portion, this land is not to be sold or exchanged as it is holy to the Lord. Yan. Kaya hindi pwedeng ibenta. No. This land is not to be sold or exchanged as it is holy to the Lord. Yan. Ganun din pagdating ng church property. Alam ba? Na church property dapat hindi binibenta. Church lot na property. Hindi dapat binibenta yun. Bakit? Because it's holy. At the same time, it is meant for the Lord. No? So, kaya nga, hindi talaga pwedeng ibenta.
ang church lot. Kaya kung may nagbenta ng church lot, punta nyo dito. Hindi ka pwede magbenta ng church lot. Kasi in the near future, pwede mong gamitin yun. Ang perspective supposed to be is lumawak, hindi magbawas. Ano? Ang perspective is mag-expand na, isend natin itong property na to para makuha natin itong property na to. Hindi. Hindi ganun ang pamamaraan ng Panginoon. Yun ang pamamaraan ng tao para magkaroon ng kapital. Ano? Para magkaroon ng kapital doon sa business. Pero ang pamamaraan ng Panginoon ay hindi ganun. If talagang pinag-pray mo yung land na yun, if the church is praying for that land, certain land, then pray for God's providence for that land. Don't sell a land. No? Kahit sabihin mo na, kahit pastor, nag-agree ang buong church to sell the land? Yes. Because that is not the property of the church. That is the property of the Lord. Let us remember what the church property is. It's not the property of the church. It is the property of the Lord. No. Kaya walang karapatan kahit ang board to what? To sell the property. Why? Because it is the property of the Lord. Okay tayo. Kaya buti na lang tayo, wala tayong property. Wala pa tayong property. Kaya, bigyan ni Lord. Diba? Pero, kaya nga, makikita natin na it is a central holy portion of the land. It is set aside for the sanctuary priests and Levites, the priests, receive a portion. May portion din ng mga priests. This land is not to be sold or exchanged as it is it is holy to the Lord. The priests specifically, itong Zadokites, are given prominence due to their faithfulness. Bakit ang mga Zadok, yung descendants ni Zadok, dahil faithful si Zadok? Let me elaborate that more. Faithful si Zadok. Hindi naman naging faithful yung mga anak niya. Ang naging faithful dito si Zadok. Si High Priest na Zadok. Dahil faithful si High Priest na Zadok, nadamay lahat ng kanyang pamilya pababa. Pababa. Pataas. Pataas pa lang. Kasi mapapanganak pa lang. Kaya nga, here sa Ezekiel chapter 48, ay binigyan sila ng a portion of land. Why? Because of their faithfulness. Ano bang ginawa ni Zadok? When time in Ezekiel chapter 44 na lahat ng Israel, the whole Israel, is nag-apostatize na sa Panginoon. No? Ibig sabihin ng apostatize is lumayo na sila sa Panginoon. Yung pamilya lang ni Zadok ang nag-remain faithful. Only the family of Zadok remain faithful. So the whole country turned away from God, yet Zadok and his family remained faithful sa Panginoon. Kaya nabilis siya ng Panginoon in this time. No, that God had given him a portion. Ganon din yun sa faithfulness din natin bilang isang mananampalataya. We may not see yung blessing ng Panginoon right now, but I'm sure. Because it is what the Bible said. God will reward faithfulness. God will reward our faithfulness unto the Lord. Kaya be faithful to the Lord while we are still what? While we are still living. Why? Bakit? Because alam natin malapit nang dumating ang Panginoon. Alam natin na malapit ng
Sabihin na natin, kung sabihin man natin 7 years, bago dumating ang Panginoon, or sabihin na natin 2 years, or 3 years, that's still here. No, that's still there. So kung ilang taon ka ngayon, plus 7 years. Diba? So imagine that 7 years. And imagine the eternal reward that God will give. Tama? It's just 7 years. Or it's just 6 years. Or it's just 10 years. Or it's just 3 years. Or, hindi natin alam, it's just 1 month. Or it's just a few days. Di ba? Kaya nga, the decision that you will have right now will affect your eternal rewards. Kaya the priest, di ba? Saan? Kailan si Zadok naging faithful? When the time that there is apostasy. When the time na chaotic ang kanyang buhay. When the time na chaotic ang kanyang lugar. That's the time that he was faithful. And that is the time that God sees his faithfulness and anong ginawa pa mo. Ezekiel chapter 14. They had given him a portion of land. Why? Faithfulness matters. Faithfulness matters. Kaya the Levites who had a mixed history received a separate portion. Tingnan nyo. The dedicated land reflects God's call for His people to be set apart for His purpose. Pag sinasabi natin set apart, ay ito yung purpose ng Panginoon. Talagang dito kanya ilalagay. Kaya nga the Sadducees' faithfulness modeled the reward of steadfast devotion. The temple central placement signifies that God's presence is the focal point of His kingdom, both now and in the future. Pag sinasabi natin focal point, ang mindset na dapat magkaroon tayo is the kingdom mindset. What do we call the kingdom mindset? Ano yung tinatawag natin kingdom mindset? It all revolves to the glory ng Panginoon sa buhay natin. My studies would be my worship sa Panginoon. My work would be my worship sa Panginoon. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, we will go back to the center, which is what? Yung presensya ng Panginoon sa ating buhay. So, every time na nagkakaroon ka ng problema, that is an opportunity of what? That is an opportunity na may papakita natin sa Panginoon that we need to stand faithful. Hindi yung nagkaroon ka ng problema, you will do His word. No? Then, you go back, always go to the center. Kaya di ba, dito sa Ezekiel chapter 14, kumikita natin na sentro ang temple. Pero pagdating sa New Testament na tayo, bilang mananampalataya, ito na yung temple ng Panginoon. So what we do in this body, already glorifies God. The temple central placement signifies that God's presence is the temple. Ibig sabihin, kahit saan ka pumunta, dapat nararamdaman ng mga kaibigan mo yung presensya ng Panginoon. Kasi temple eh. You're a temple. Nararamdaman nila yung presensya ng Panginoon in your words, in your action, and how you react in life. How you respond in life. Now, God should be the central in our life. Yun yung nakikita natin dito. Our decision, relationship, and priorities central pa rin talaga o center pa rin talaga ang Panginoon.
Just as the sanctuary is the center, no, here, our hearts must be centered around Christ. So, God had given me this equation for me to, para makita yung center. Kaya, be faithful in what God entrusts to us, even when others stray. Kahit tumayo na ang iba, maging faithful ka pa rin. God sees the honor and integrity. Why? When we keep serving Him, we will be purified by Him. Kaya na meron yung kanta, di ba? Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. He makes no mistakes. God makes no mistakes. We make mistakes. Di ba? Kaya natatawanan. Ang Panginoon, hindi naman siya nagkakamali. We make mistake. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, tagatama ng mistake. No. He makes no mistake. You know at the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Wala kang ginto, yun na ang ginto mo. Okay, verse 15 to verse 20. Can you read verse 15 to 20? Ready, read. And the 5,000 that are left in the bread over against the 25,000 shall be a profane place for the city, for dwelling and for suburbs. And the city shall be in the midst thereof, and the suburbs of the city shall be the Lord 150, and the Lord south 250, and toward the east 250, and toward the west 250. verse 19. They may serve the city shall serve it out of all the tribes of Israel. All the oblations shall be 520,000, like 520,000. You shall offer the holy oblation Four square with possession of the city. of the city. A portion of land, 5,000 cubits wide, is designed for community use, including the city, which is a square, 4,500 cubits per side, with surrounding land for food production. Yan, nakita ito? May food production. Yan. So, hindi na concern ng Panginoon ang land area kung saan nakatira ang mga tao during that time. Concern din ng Panginoon kung ano ang food production. 4,500 cubic per side. Ito yung per side dito. Per side, diba? Ito, 4,000 cubic, 4,000 cubic, 4,000. The city is central located within the holy portion. Kaya nga, kung bakit cross, no? Ito, yan. Kaya nga itong portion na to would be what? For farming. Portion na to for farming. Portion na to for farming. Portion na to for farming. Yan. Mas malawak pa rin talaga yung farmland. Yan. Kaya makikita natin, talagang maayos talaga ang Panginoon. No? The city square shape and central location symbolize order, balance, and accessibility, reflecting God's desire for a community centered on His presence. The provision for food production ensures that people's physical needs are met, balancing spiritual and practical life. Balance naman ang Panginoon. May physical at may spiritual life. Balance yan. Kaya sa buhay din natin bilang isang mananampalataya, kailangan din natin i-balance ang spiritual life natin sa practical life. Ito. Yan. Hindi yung mga ganitong balance ang gawin yan. You have to equal spiritual, you have to equal practical.
physical life. Then, yung 1 to 12, dahil tulog ka, spiritual life. Tapos, 1 to 12 dahil gising ka, yan, practical life. Hindi gano'n. Ano? Ang sinasabi ng Panginoon is we need to balance the life that we have. Balance means even at work, you still glorify God. Even at school, you still glorify God. Kahit nandun ka at nagkakaroon ka ng lecture, you still glorify God. How? When you understand the lesson, you praise the Lord. When you do not understand the lesson, you pray to God. Pero yan, no last Monday. Tuesday. Yes, no last Tuesday. Diretso kasi yung aking dire-diretso ko. Time doon, tapos diretso tapos yung 20% century edition. Tapos pagkatapos ng 5:30, mag-umpisa na yung klase namin hanggang 7 sa counseling. Para ma-overwhelm yung isipan ko. Habang nakikinig ako sa klase, wala akong napapakinggan. Wala akong naiintindihan kasi wala na, puno na eh. Puno na information. So sabi ko gano'n, buti na hindi kami magre-report. Buti na lang, ang nangyari pala, is, sabi ko, to God be the glory, sabi ko gano'n sa mga classmate ko. Kasi kami magre-report. Isa kami sa mga magre-report. So, nung pagdating na namin, doon sa, supposed to be, hindi ako yung magre-report ng classmate ko. Eh, na-COVID, wala siyang boses. Pastor, wala akong boses. Pwede ba ikaw mag-report? Sige ako na lang. Pero wala akong maintindihan doon sa topic. Sabi ko gano'n. Kaya yan. So, buti na lang, ginawa ng teacher. Hindi the usual na pagre-reporting ka muna tapos mag-explain siya. Mag-explain na muna siya bago kami pinag-report. Okay, sabi ko gano'n. Sabi ko sa GC, explain na ni ma'am. Kaya konti-konti na lang natin yung report. At least explain niya naman. Kaya doon sa reporting, ano gagawin natin? Ano yung in-explain niyo? Hindi natin sabihin mo. So, yeah. So, praise the Lord. At least, ganun nangyari. Pero nag-pray na ako nun. Kasi, wala nang ibang choice eh. Wala nang ibang choice. So, kaya sige, ako nag-report. Pero, all things work together for good. You can prove that in small things. All things work together for good. Kahit mapagalitan ka, all things work together for good. Why? Kasi, talagang ayos ang Panginoon. Here, the city design suggests God's kingdom is inclusive, providing a place, hindi exclusive, pero inclusive, providing a place for all people. No? Ganon din pagdating sa church. No, ganon din pagdating sa church. The city design suggests God's kingdom. Kaya marami nagkakaroon ng problema. Ito ang napansin ko. Marami nagkakaroon ng problema sa work. Dahil sa mindset na kami lang ang saved. Mali yun. Ano? So mali yun. So, hindi sila kabilang sa tinatawag natin Baptist group ay hindi na sila saved. No. Marami din naman saved na hindi Baptist. Oftentimes, sa ministry din ng mga sa ministry, no? Doon nagkakaroon ng problema. The mindset na kami lang. Tapos, pag ito, nag-praise and worship, hindi siya saved. Mali yun. Ano? Maling klaseng mindset yun.
imbis na you partner with that person to glorify God, doon sa office na mismo, ay dahil kumakanta lang siya ng gano'n at ikaw ay himnan, anong nangyayari? Nagkakaroon ng separation. Imbis na dalawang ilaw, yung isa puti. Kaya anong nangyayari? Hindi talaga matiliwanag. Kaya dito, pinapakita rin ng Panginoon, in the time of miracle time, inclusive ang Panginoon. Pagdating din naman sa langit, wala naman, hindi naman tatanungin ng Panginoon, ikaw ba ay baptist? Ikaw ba ay ganito? Ano? Hindi naman tatanungin ng Panginoon eh. Ang tatanungin ng Panginoon is kamusta yung relationship mo sa Panginoon? Kamusta yung relationship natin sa Kanya? It's our relationship that matters. No? It's not the relationship of sabihin mo na pan. Kaya the church should supposedly, ang church ay inclusive, not exclusive. No. Kaya the design suggests God's kingdom inclusive. Kahit doon sa New Testament, inclusive din naman sila dahil they reach out to all nations, all cultures, all line of, sabihin mo na, magkakaiba man sila ng kultura, yet they are one because of what? Because of the salvation of Christ. Because God saved them as they had saved me. No? Kaya the provision for both holy and common land reflects God's care for both spiritual and physical needs. Now, there is a balance between sacred and secular. No? May balance yan. God provides for the spiritual and practical needs of His people. God cares about every area ng buhay natin. Every area. Lahat ng area sa buhay natin ay involved dapat ng Panginoon. No? Hindi pwede may room ka sa bawat isa. Okay, iba ako sa church, iba ako sa school, iba ako. Hindi pwede yun. No. Dapat kasama ko si Lord sa church, kasama ko si Lord sa school, kasama ko ang Panginoon sa work. Kasama ko din ang Panginoon sa kahit anong parte ng aking buhay. Kahit sa aking social life. No. Kahit sa iyong love life. Yan. Dapat kasama ang Panginoon. Ha? Kaya kung titignan natin, yes, ano? Kasi yun naman talaga. Center ang Panginoon because God is involved dapat sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Our work, our community, and our recreation all matters to Him. Kaya live every part of your life as unto the Lord. Lahat ng buhay natin, every part of our life is for the Lord. Now, okay, punta tayo sa 20 and 22. Okay, read 20 and 22. Ready? Read. And of the possession of the city, or against the 5,000 of affliction, or the east border, and the west part over against the 5,000, or the west border, over against the portions for the priests. It shall be the holy occasion, and the sanctuary of the house shall be the least thereof. Moreover, from the possession of the Levites, And from the possession of the city, being in the midst of that which is the priest, between the border of Judah and the border of Benjamin, shall be for the priests. Yan. The land on either side of the holy portion in the city is allotted to the prince. No? Allotment to prince.
ensuring he has a portion distinct from the priests and Levites. So meron siyang place din. The prince. Sino tong prince na to? The prince is like the messianic figure or leader under God's authority. So, if we would have a further study dito, possible na si King David to. This is possible na si King David. No? Dahil ang authority over all the earth is the Lord Jesus Christ. And God had promised David na siya ang mag-rule sa nation of Israel. So the prince is likely a messianic figure or a leader under God's authority. Tao to. Distinct from the divinity. So, possible na distinct or possible na siya. But with the significant responsibilities. His land flanks the holy portion indicating his role as the protector and servant of God's people, yet subordinate to the temple's sanctity. Ito yan. No. Dito natin. Ano ang matututunan natin dito? Nakita ko yung ano ma-addal natin dito. So, ano ang matututunan natin dito? Okay. Godly leadership is servant leadership. It's always servant leadership, hindi boss. Ano? Ang leadership, if a person has a godly leadership, is the servant of all. Kasi si Jesus Christ is been a servant. No? Hindi siya boss. Sa parola naman natin ang may mga boss. Kaya whether in church, work, or family, live with humility and stewardship, not selfish ambition. Ano ibig sabihin? Hindi yung ambition ng pastor ang tutuparin natin yung ambition ni Lord. Yung vision ni Lord sa church. Diba? Parang, ito, alam nyo, ang ambition ko ay magkaroon ng ganitong klaseng bahay. So, iba na yun. Iba na yun, no? Ang ambition pa rin natin talaga is what is yung dream, what is yung leading ng Panginoon. Not the dream of the man, but the dream of the Lord. So pag ginamit nila yung sinasabing follow me as I follow Christ, no? Huwag natin elaborate na kahit sa kasalanan, susundin natin yung tao. Diba? Ang sinasabi ng Panginoon din is, we follow that person because that person is following Christ. If the person is not following Christ, then don't follow that person. Nakikita yan? No. Paano nyo mapapansin pag yung tao is following Christ? Nag-mention ng Bible verse? Sabi ko last week, it's not the verse that we speak, it is the verse that speak to the action of God. Right? It's not the verse that we speak, but it is the verse that flow sa ating buhay. Yan. Kung makikita natin na yung nakikita ko talagang sinusunod niya ang Panginoon, then we follow the footstep, not follow the person, follow the footstep. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul, na follow me as I follow Christ. Hindi ibig sabihin na, susundin ko sa Apostle Paul ko, pumunta sa Thessalonica, punta ako sa Thessalonica, pagpunta ako sa Ephesus, pupunta ako sa Ephesus, hindi yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Ang sinasabi niya is you follow the footstep. Ano yung footstep? Apostle Paul is doing mission, then you do missions. Apostle Paul is giving to the Lord, then you give to the Lord.
Yan. Apostle Paul is following Christ, then you follow Christ. You didn't follow me as I follow Christ, not follow the person. Kaya godly leadership is servant leadership. Whether in church, work, or family, lead with humility and stewardship, not selfish ambition. Okay. Okay, let's read from verse 23 to verse 29. Ready? Read. As for the rest of the tribes, From the east side unto the west side, Benjamin shall have a portion. And by the border of Benjamin, from the east side unto the west side, Simon shall have a portion. And by the border of Simon, from the east side unto the west side, Issachar a portion. And by the border of Issachar, from the east side unto the west side, Zebulun a portion. And by the border of Zebulun, from the east side unto the west side, Gad a portion. And by the border of Gad, the south side, the border shall be given from Tamar unto the waters of strife in Kadesh, and to the river toward the great sea. This is the land which ye shall divide by lot unto the tribes of Israel for your inheritance. And these are their portions, saith the Lord. ito na yung east side to west side. Kaya na yung north to south. Ngayon east to west. Now, this is the land which ye shall divide by lot unto the tribes of Israel for inheritance. And these are the portion, saith the Lord. Now, here, makikita natin, the remaining 5 tribes, Benjamin, Simeon, Issachar, Zebulun, and Gad. Kaya na 7. Diba? 7, pababa. Nakita yun? 7 pababa. Ngayon, ang remaining dito is 5. Kaya nga, makikita natin yung cross. Mas mahaba, mas magsik. No? 7, 5. Ayan. Benjamin, Simeon, Issachar, Zebulun, and Gad. Ayan. Now, receive the portion of south of the holy portion, continuing the equal parallel distribution. Now, dito, the southern tribes are listed in similar orderly fashion, completing the allocation for all 12 tribes. Benjamin, proximity to the holy portion, reflects its historical closeness to Jerusalem. Malapit siya doon sa center. While God, a tribe once east of the Jordan, is included, symbolizing the reunification of Israel. So, sa tingin nyo, sino ang tribe ni God? Anong tribe kaya siya? Anong country kaya ito? Okay. You have a place in God's plan. Lahat ng tribes ay may place. Ang practical application nito sa ating buhay. Lahat tayo ay may place sa plano ng Panginoon. Each of us has a place in God's plan. He doesn't overlook anyone. No. Kaya when we stay faithful in our lane, knowing our part of a bigger picture of redemption and purpose, may part ka in the redemptive plan ng Panginoon. So, paano yun? Ano? Yan. Kung saan ka nilagay ng Panginoon, doon ang part mo for redemptive plan. And God will use you in that
that place that God had given you. Kaya nga, makikita natin, lahat tayo ay sabihin natin, lahat tayo ay may parte talaga at may plano talaga ang Panginoon. Kailangan lang natin i-discover kung saan. Now, in verse 30 to verse 35, last 5 verses, the last 6 verses. Okay, so can you read? Verse 30 to 35, ready, read. These are the goings out of the city on the north side, 4,500 measures, and the gates of the city shall be after the names of the tribes of Israel. 3 gates northward, 1 gate of Reuben, 1 gate of Judah, and 1 gate of Levi. And at the east side, 4,500, and 3 gates, 1 gate of Joseph, and 1 gate of Benjamin, 1 gate of Dan. And the south side, 4,500 measures, and 3 gates, 1 gate of Simeon, 1 gate of Issachar, 1 gate of Zebulun. And at the west side, 4,500, here there 3 gates, 1 gate of Gad, 1 gate of Asher, 1 gate of Naphtali, also round about 18,000 measures. The name of the city from that age shall be the Lord is there. And it was round about 18,000 measure. And the name of the city from that day shall be. So doon lang i-declare ng pangalan ng city na yun is Jehovah Shammah. No. Ano ibig sabihin nun? The Lord is there. The Lord is there. So, why is it important na ipangalan ng Panginoon na the center place is Jehovah Shammah, or the Lord is there? Let us remember that in every part sa ating buhay, God is always been there. God has always been there. Whether we feel it or not, God has been there. Kaya the city is a square with 12 gates. Ito na yung description doon sa book of Revelation. 3 on each side named after the 12 tribes. Diba? May mga poste, may mga gates doon na ang pangalan is 12 tribes. Its circumference is 18,000 cubits and its name is what? The Lord is there. Why? Because the 12th tribe represents our life. Kung ano nangyari sa buhay natin bilang sa mananampalataya. Some did stay like Judah, and some did stay like Benjamin. Some departed like Levi. No. Some departed like Dan. But the Lord can restore everything. Hindi na natin alam kung saan yung mga ibang tribo ng Panginoon. Pero nakikita natin in the prophetic times at this time that they are returning and they know their tribes. Alam pa rin nila kung saan ang tribes na. Kaya makikita natin ang nation of Israel ngayon, hindi sila iisa ang mukha. Hindi kagaya ng Pilipino, no? Makikita mo, Pilipino to, no? So, sila magkakaiba. May tribe na parang Afrikano, pero Jewish sila. May tribe na parang Asian, pero Jewish sila. No? By the way, dito ba sa Pilipinas ang pinakamaraming inadapt na Israelite during the time of magsaysay, di ba? Kaya nga nag-bless ang Pilipinas during that time. Now, in a further study, kung ang tatay mo ay Jew, considered kang Jew. Paano kung nanay mo Jew? Considered ka pa rin Jew. Basta may isa na Jew, sa family mo, Jew ka. Ganun yun.
Yes. Basta may isa na family member ka na Jew, you're a Jew. Yeah. So kung yung lolo mo ay Jewish, possible na Jewish ka. Yeah. So huwag nyo nang hanapin pa yung lineage to Jewish. Malalaman nyo na lang. Malalaman na natin. Importante, tayo ay nasa tribe of Judah. Alam mo bakit tayo nasa tribe of Judah? Because our Lord and Savior is in the tribe of Judah. Is a Judean. Yeah. Kaya tayo ay nasa tribe of Jesus Christ. Okay. The square shape and large size, 18,000 cubits, roughly 5 to 6 miles in circumference, reflect perfection and completeness akin to the New Jerusalem. Iba to, The name, the Lord is there, is a vision central of the theme. Ito yung lugar. God is there. Amidst the judgment, amidst the chaotic book of Ezekiel, yung ending na word at ending na name doon sa book is still Jehovah Shammah. God is there. Ano ibig sabihin nun? From chapter 1 to chapter 48, kahit anong mangyari sa buhay ng nation of Israel, God is still there. Ganon din pagdating sa buhay natin bilang samalang palataya. Kahit anong mangyari, parang may fellowship kasi kami noong Thursday, mga pastor, dito sa sinali nila ako. Yung topic nila is assurance of salvation. So, maganda naman, maganda yung topic ng assurance of salvation. So, may kakilala ako pastor, at mention niya yung kakilala namin. Kasi ang nangyari is faithful, itong family na to, they're faithful in serving God. Now, what happened is yung tatay namatay. Namatay sa sakit. So he died. The father is a faithful Christian. Ang ginawa niya, so may land sila sa somewhere, ayoko na i-mention, pero may land sila somewhere, and binigay niya yun doon sa church. So, para mapatayuan ng church. And dahil nandito naman na sila sa Baguio. So, yun lang nila ang ginawa ng church until now. Now, that person died. And yung misis ay nagkaroon ng bitterness sa Panginoon. Sabi nila, ang dami namin plano. Ang dami namin kailangan i-accomplish pa sa buhay, pero bakit kinuha ng Panginoon kung nasa ako? To the point that yung wife niya burned the Bible. So, he burned the Bible. Kaya talagang lumayo siya sa Panginoon dahil sa sama ng loob niya. No? Sama ng loob. Now, the question is, ang nilabas ng question, is the person saved or not? Well, the answer is, when the person received Christ as his personal Savior, God already holds that person. No matter what happens, kahit sabihin niya na I resist Christ in the future, it's not hers or it's not him to hold, but it is the Lord. John chapter 10 verse 28. Panginoon ang naghahawak sa atin, hindi tayo ang naghahawak sa Panginoon. In short, no matter what happens sa kanyang buhay, the person would still return and will return sa Panginoon. Now, here's
the story na hindi nasabi. Ito ang story na hindi nasabi doon sa usapan. Ang story na hindi nasabi doon is from the time of his death, or in the time of her deathbed. Deathbed nung person na yun, the person that burns the Bible, she repented. She asked the Lord for forgiveness. And she asked the Lord that God would forgive him doon sa kanyang nagawa. Now, is God the God of restoration? Yes, He is. Kaya makikita natin na kahit anong mangyari doon sa buhay natin, kung anak ka ng Panginoon, babalik at babalik ka. Meron pa isang kwento. Kwento kasi. Meron pa isang kwento, pastor dito. Isang pastor. So, alam natin, pag ang pastor mag-backslide, maraming nahihila. No? Marami ang mahihila dahil pastor na yan. Pastor pa. Yan. No. So, marami siyang mahihila sa kanyang buhay. And, ang nangyari is matagal siyang nag-backslide. Tagal siyang lumayo sa Panginoon. By the way, ang ibig sabihin ng backsliding is hindi ibig sabihin hindi na siya Christian. No. Ang backsliding is lumayo siya sa Panginoon pero hindi niya inisikaso ang kanyang Christian life. Backslide. At parang inayawan niya ang Panginoon pero it doesn't mean na wala na siyang relationship sa Panginoon. So, lumayo siya sa Panginoon for many years. Now, meron yung time na nanaginip siya. Praise the Lord for things. Nanaginip itong pastor, dating pastor na ito, nanaginip siya. At ang nangyari is na-revive siya dun sa panaginip niya. Now, of course, hindi siya nababasa ng Bible, hindi mangusap ng Panginoon sa panaginip. So yun, nangusap ang Panginoon sa kanya sa panaginip. And he returned dun sa church. Bumalik siya sa church. And nagulat yung pastor na dun. No? Bumalik. Wow, praise the Lord, answered prayer. Bumalik siya ng church. After 7 days, that person died. After 7 days, that person died. So, is God the God of still in the process of restoration? Yes. So, kaya kahit anong gulo ng buhay ng isang tao, kahit anong chaos, ay kaya pa rin alisin tayo. God can fix it. Kaya the name of the city emphasized that God's presence is the ultimate purpose of His kingdom, both now and eternity. Ganon din sa buhay natin. Ang main na emphasis ng Panginoon sa buhay natin, even now, is God should be the center of everything. Purpose of His kingdom, both now and eternity. No matter your past, if you belong to God, you are given identity and a name in His city. Na meron. God doesn't just restore, He dignifies. Let us remember that. God doesn't just restore, He dignifies. Ibig sabihin, even a broken life, God can use. So, possible na ron na si Judas, pag nag-repent, ay pwede siyang ibalik at i-restore ng Panginoon? Yes. No. Yes. But what did he choose at the end sa kanyang buhay? He chose his life. And I think that he chose his life in Christ. Si Peter had denied the Lord 3 times.
betrayed the Lord 3 times. Judas betrayed the Lord 1 time. Binenta niya ang Panginoon for 30 pieces of silver. But Peter denied the Lord Jesus Christ 3 times. The apostles na kasama niya denied also the Lord silently. Hindi man sila nagsabi na, ay, hindi ko kilala yan. Pero nung time na mahirap at sa time na Jesus Christ was carrying the cross and was being judged by man, where are the 12? They had gone out of the way. Tumakbo sila. Only one person remained. Sino? John. Si John. Kaya makikita natin na did God restore even the doubting Thomas? Yes. Diba? Kaya ang pa rin ni Thomas is doubting. Diba? Kasi even at the end, at bago mag-ascend ang Panginoon, he doubts. Nag-doubt siya. Kung talaga nag-resurrect ba ang Panginoon, may power ba ang Panginoon sa buhay? Yet, Thomas did so. Lazarus being raised from the dead. Yet, Thomas did so. Jairus' daughter being raised. Yes, yet Thomas did so. May isang woman that is dead come alive. And yet he doubted that Jesus Christ can resurrect himself. Diba? Kaya no matter our past is, if we belong to God, we are given identity and a name in the city. God doesn't just restore, He dignifies. Kaya what are we going to do? Prioritize indwelling in God's presence to prayer. You prioritize God in everything that you do. Pray. Give me wisdom, Lord, in this situation. Pray. Kung hindi natin alam ang ginagawa natin, we pray. But while we are praying, we obey. While we are praying, we worship the Lord. Knowing He is always with us. Dahil ang kanyang promise, I will always be with you even until the end of the age. Even until the end of the world. Matthew 28:80. All power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things. And lo, so I am with you always, even unto the end of the world. Kaya nga, yung phrase, the end of the world na, kung ang feeling mo sa buhay mo is end of the world, go to that promise that even at the end of your world, God is there. God is there. When all hope is gone, there is grace. When hope is lost, there is grace. Kaya nga, the question is God always with you? Do you believe that God is always with you? It's not just a question, but it should be a statement sa buhay natin. That no matter what happens in my life, God is always there. God is always there. Kaya nga, the book of Ezekiel, ganda ng book of Ezekiel, puro siya ng judgment, puro siya ng chaos, puro siya ng kasalanan, na parang hindi na pwedeng maayos. Pero at the end of the chapter, is the name of God, that Jehovah Shammah, that the Lord is always being there in the chaotic life, in the time that the nation of Israel is right
in the time that the nation of Israel is wrong, in the time that they are away from the Lord, in the time that they are near sa Panginoon, in any time sa buhay nila, God is always there. Jehovah Shammah. God is there. Kaya sa buhay din natin bilang isang mananampalataya, let us remember, God is always there. Nandun pa tayo, Panginoon, with our head bowed, eyes closed. Have you ever questioned God? Have you ever questioned God? Lord, where are you? Where are you in the times that I am hurting? Where are you in the times that I don't know what to do? The nation of Israel did question that also. Pinasyon din ang nation of Israel yun. Many times in Old Testament times, they had questioned him a lot, where are you, God? But at the end of the book, yung promise pa rin talaga ng Panginoon, I am always with you. I am always with you. Jehovah Shammah. The reason kung bakit yun ang pangalan ng Panginoon, because God is always there. The name that we could hold on to is Jehovah Shammah. God is there. In times of trouble, in times of freedom, in times when our life is full of sin, in times when our life is full of regrets, in times when our life and we cannot feel God, God is always there. God is always there. So what should be our response? Anong response natin sa kanyang pangalan? Thank you, Lord. Thank you, God, that you're always there. No matter what happens sa aking buhay, you're always there. No matter what I did in my life, you're always there. No matter how I question you at times, you're always there. God is faithful, and He will remain faithful. Give you time to pray. Give you time to praise the Lord and thank the Lord. Lord, thank you. You are always there. No matter what happens in my life, you're always there. Sa piano plays, give you time to pray.
Father God in heaven, thank you, Father God, for your Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, Lord. Kahit anong mangyari sa aming buhay, kahit anong aming naging desisyon, Panginoon, sa aming buhay, maayos man ang desisyon na hindi maayos, your word still remains, your name still remains, your wisdom. To guide us through, fix the mistakes in our life, to redeem us, Lord God, in the things that we have done. We thank you, Father God, for your goodness and mercy upon us. Thank you, Father God, for this time that we could count on your name, Jehovah Shammah. The Lord is there. You are always there. Remind us, Lord God, of that name every day sa aming buhay. That you are always there. Jehovah Shammah. God is there. Thank you, Father God, for this time. Thank you, Father God, for your goodness and mercy. And thank you, Father God, for the book of Israel that we have learned a lot. From judgment to chaos, and from chaos to order, and from order to your justice and unity, and your justice and unity to a good time of fellowship with you. Thank you, Father God, for everything that you've done. In Christ's precious name we pray. Amen. Amen. Amen.